Next TV. Oh yeah. Hello po sa lahat po ng mga nagmamahal kay Catherine Bernardo and Alden Richards. Abay kat din. Abay spotted at nagpakilig no dito po sa nasabing project na ito. So pag-uusapan natin yan kung paano rin hiningaan ng marami ang ginawa ni Miss Catherine Bernardo sa isa sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. At ito na pag-usapan natin dahil pinag-uusapan po ngayon sa social media kung saan naispatan ang isang Catherine Bernardo no na nagpunta dito at talagang personal niya pang ginawa to. Pwede niya namang iutos to pero talagang personal niyang ginawa para sa isa sa pinaka masasabi nating mahalagang tao na rin para sa kanya. Dahil sabi po ng title ng Abante Tonight, tunay na tabloidista. Ito po ay sinulat po niya ng September 10, 2025. So, naspatan kasi si Miss Catherine Bernardo sa isang mall, no? Na kasama po ang isang lalaki. Sino kaya ito? So, ito pag-usapan natin. Sabi dyan, humahamig ngayon ang ng positive vibes ang actress na si Catherine Bernardo matapos ang isang stolen video niya kasama ang kanyang driver na si Kuya Mar. Nasa loob ng isang optical at eyewear store si Catherine at ang nasabing driver. Base sa galaw ni Catherine, may intention si Catherine na bilhan ng eyeglasses ang kanyang driver. Mapapanood na may sinusukat na salamin si Kuya Mar at mataman namang tinitignan ito ng actress kung bagay ba ito sa kanyang driver. Sabi nga ng uploader na si Wellnor na 1392 sa video na pinost niya sa kanyang ex account, yung pati si Kuya Mar na driver niya, pinasusukatan niya din ng eyeglasses. Family na talaga yung turing niya kay Kuya Mar. Sana all na lang talaga. Posibleng ang kukuning salamin ni Catherine ay galing sa kanyang ini-endorse ang eyewear optical store. Co-endorser rin niya ang kanyang ina na si Mami Min dito. Hindi lang ito ang pagpapakataong mapagbigay si Catherine sa kanyang mga household staff dahil ayon sa comment ng nasabing fanay, nakita nilang nakasuot ng isang branded rubber shoes ang driver nung hinatid nito ang amo sa airport. Ibig sabihin, may pasalubong rin si Catherine sa kanyang mga staff sa bahay from abroad. Hindi naman raw katakataka na maging generous si Kat sa driver dahil matagal na raw ito sa kanila, sabi pa ng comment. Ayan, and it was posted by Mr. Ray Pomaloy, ano. Alam niyo po yung mga ganitong pagkakataon, yung mga ganitong balita, talagang masarap sa puso yan. Pero alam niyo po, ang maganda kay Miss Catherine, hindi po niya yan piniflex eh. Ayaw niya nga, as much as possible, ayaw niya talaga na parang may ipapakita sa tao na siya po ay generous, diba? Yun nga pong pinag-aral ni Miss Catherine na dati niyang katrabaho sa Going Bulilit. Hindi po alam ng marami yun, pero ang nag-booking lang nun, yung mismong taong pinag-aral niya ngayon, na director na rin po ngayon. Biruin po ninyo, hindi natin alam na may mga pinag-aaral si Catherine na hindi niya kailangan i-flex, hindi niya kailangan ipaalam sa publiko, diba? Ang ginagawa niya, tumutulong siya ng palihim. No, ganun po siya. Kaya naman hindi na rin tayo magtataka kung gano'n siya ka-generous dun sa kanyang mga kasamahan sa bahay. Kasi nga, diba, parang grabe po naman yung kanyang yung mga sacrifices na ginawa sa kanya nito at the same time, sobrang appreciated. Meron na po ba kayo nabalitaan na si Catherine Bernardo ay iniwanan ng kanyang mga glam team, iniwanan ng kanyang makeup artist, yung mga taong lagi niyang kasama sa mga trabaho niya, di ba wala? So yun yung isa sa mga hangaan natin kay Miss Catherine Bernardo. So dahil dyan, saludo kami sa iyo Miss Catherine Bernardo ha, grabe ka talaga. At eto na pag-usapan natin dahil pinag-uusapan ito online. Biruin po ninyo, nakita lang na nandoon po no itong si Catherine at si Alden Richards sa isang video. Aba, nag-trending agad. Ito po ay posted ng Abante Tonight September 10, 2025. Abante Villario Group. Ang daming kinikilig sa biglaang pagsulpot ni Catherine Bernardo at Alden Richards sa inilunsad ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB na infomercial ng bagong Pilipino, Tara Nanood Tayo, na isang pambansang kampanya ng pamahalaan. Layo nitong hikayatin ang mga Pilipino na suportahan ang mga lokal na pelikula at programang pang-telebisyon. Binigyan diin ni na box office stars Catherine at Alden ang pagiging totoo at pagiging eksklusibo ng ating industriya. Ito ang industriyang maituturing nating totoo at sariling atin. Sabi ni Catherine, ang tunay na bida ng ating mga pelikula at telebisyon ay ikaw at ako, tayong mga Pilipino, dagdag pa ni Alden. Hindi rin nagpatalbog sa pagpapakilig ang mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo na nagbigay rin ng mensahe na ang telebisyon at pelikula ay nagsisilbing ikalawang tahanan ng pamilyang Pilipino. Samantalang sina Piolo Pascual, Coco Martin at Vic Soto bilang mga aktor, producer ay umaasa sa mas masiglang industriya para sa susunod na henerasyon. Bongga! Yun. So, nakita po kasi sila dun po sa parang campaign videos na ginawa po ng MTRCB para po i-promote ang mga pelikulang Pilipino. Kasi inline po to and in preparation para sa darating na MTRCB yung parang
para this coming December, no? Kasi 'di ba syempre alam natin tuwing December talaga nagre-release ng napakaraming movie. Yan talaga yung time ng mga director na gumagawa po sila ng mga pelikula para po ipanlaban, 'di ba? So, yun po yung isa sa mga ano niyan, isa sa mga purpose niyan in preparation. Pero yun na nga, no? Sa kakapiranggot na appearance ni Catherine at ni Alden Richards sa nasabing video ay pinag-usapan po siya ng todo. Ibiruin po ninyo ha, kakapiranggot lang po yung kanilang appearance doon. Pero nung nakita sila na nasa iisang video, grabe na po yung impact na dinala nito sa lahat ng mga fans po nila. How much more kung bibigyan po sila ng chance ng ABS-CBN at ng GMA na magkaroon po ng panibago nilang project together, diba? So, ang laki-laki po ng naging epekto nun para sa lahat ng mga Katden fans. Ang dami pong Katden fans na nag-aantay pero yun nga, dahil po dun sa video na yan, parang nagkaroon tuloy ng comparison kasi parang di ba po, parang pinopromote po nila yung movie ni Catherine tsaka ni James Reid, tas ang dami mga negative thoughts, ang dami mga negative comments, pero meron din naman mga positive comments doon. So, parang nagkakaroon ng comparison, di ba? Parang sinasabi ng ilang mga Katden fans na parang dapat daw mas binigyang diin pa ang Katden kesa po doon sa panibagong serye na gagawin ni Catherine kay Mr. James Reid. But anyways, of course, business is a business. Syempre nga naman, di ba? Kung ang ABS-CBN ay gagawa ng isang premyadong serye, tapos iko-collab nila si Mr. Alden Richards, yung hatian po kasi doon yung pinaka-commission, yung kikitain ng nasabing serye na yon, syempre mahahati yun. Dahil kasama po nila yung co-producers, co-actors, lahat. Kumbaga hati talaga as in, diba? Hindi man natin alam yung percentage, pero alam natin na isa yan sa mga big factor. At the same time, is parang maganda na rin kasi nasasabik tayo para sa appearance ng Katden soon. Kaya naman, stay panatag lang, diba? Hindi man sila magkatuluyan in real life, but I think is matutupad pa rin naman yung pangarap ng mga Katden na magkasama silang muli sa isang proyekto. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone! So go! Miss Maine Mendoza, abay muling dumepensa at sinasabing hindi magnanakaw ng datong ng mga taxpayer si Arjo Atayde. But before that, muling naglabas ng pahayag si Maine Mendoza matapos ang sunod-sunod na batikos at akusasyon laban sa kanyang asawa na si Quezon City Representative Arjo Atayde matapos maiugnay sa anomalya sa flood control project. Sa kanyang pahayag, binigyan diin ni Maine na walang bahagi ang kanyang pamumuhay ang mula pa sa pera ng taong bayan. Sabi niya, not a single part of our life has been built on taxpayers' money. Everything we have comes from years of works and savings. We pay our taxes, we pay them truthfully because we respect the same system we are accused of betraying, sabi ng aktres. Anya pa, I will never accept the narrative that accuses us of stealing and living off taxpayers' money. That is not who Arjo is. That is not who I am. And that is not who we are. No amount of noise and accusation will ever make it true. Iginiit din ni Miss May na kung guilty nga ang kanyang asawa ay hindi niya ito dedepensahan. Sabi niya, and if Arjo did anything dishonest, if he will truly guilty, I certainly wouldn't defend him and cover for him. Accuse him of other things if you wish, but not stealing from people. That is one line he has never crossed and never will. Nanawagan din sa publiko na hayaang umiral ang due process at iginiit na lilinisin ni Atayde ang kanyang pangalan sa legal na paraan. Remember the three sides to every story. Their version, our version, and the truth. And we are confident that we stand on the side of the truth. Arjo has nothing to hide. He has never been guilty of stealing. Patuloy pa ni Maine, I'll end this with this: not all politicians are corrupt. Some are just convenient targets. The real villains are celebrating quietly in the shadows. So ganito po katindi ang ilan sa mga salitang binanggit nitong si Miss Maine Mendoza sa kanya pong pinakabagong tweet or pinakabagong post sa kanyang social media, no? Talagang sabi nga, kilala naman natin si Miss Maine Mendoza, pag alam niyang mali, hindi niya po yan didepensahan. Yan ang ilan sa mga sinabi niya sa kanyang social media post, no? Kasi parang sa ngayon ay grabe po yung mga backlash na nararanasan ngayon ni Maine, maging ni Mr. Arjo Atayde, maging ang ilan sa mga luxury items na nakikita po dito kay Maine Mendoza, maging ang kanilang kasal ay talagang pinagdidiskitahan na rin ng mga netizen.
Sabi niya nga, tatlo po ang side ng story. Isang yung version nila, version ng other side, at yung katotohanan. So sabi niya ay gumagawa na po sila ng paraan at inilalatag, no? Lumalaban po ang mag-asawang Arjo at Maine Mendoza at Aide para lumabas po ang katotohanan. Pero as of now, napansin din ng mga netizen na iniintriga ng mga netizen na ang pagiging no-show ni Maine Mendoza sa kanilang noontime variety show ay may mga nag-iintriga na iniiwasan umano ng TV host actress ang co-host na si Bossing Vic Soto at iba pang kasamahan. True ba? May mga nang uurot pa na iwas puso'y umano ito. Nung nakaraang araw kasi ay nagbiro si Joey tungkol sa flood control projects kung saan tahimik lang at hindi makapag-react umano si Maine. Ito ay kahit sinasabing hindi live ang kanilang show, ito ang ilan sa mga komento ng netizen sa pag-absent ni Maine sa show. Parang magang ice niya kahapon. Napansin ko rin yan noong opening. Bakit kaya siya absent? Ba iniiwasan ba siya? Ang saya niyan, anak ni Vic si Biko, si Maine asawa ni Arjo, tapos si Tito Sen, alright. So ganito nila parang pinagdudugtong-dugtong yung mga pangyayaring ito. Ngayon, lumabas tuloy ang isang dating ng video ng nitong si Mamu na kilala sa mga prediction, ay Hindi ako sure paano trabaho nito, pero pwede po yung... Pwede siyang dumaan sa pagsubo. Anong klaseng pagsubok? Pwede yung sangkot pangalan niya sa usapin kaya. Ingat na lang siguro, yung stress ko ng 2025 niya. Na parang didibdibin niya. So kung anak, wala akong nakikita eh. So siguro ito sa 2025, pag dumating to, magiging tahimik lang sila. Kung haharapin niya lang to, parang patutunayan niya na parang hindi siya sangkot. So sa madaling salita, itong cards na to, pwede siyang masangkot sa mga corruption na issue. Malalampasan niya naman. Malalampasan naman niya. So magiging tahimik lang siya yung pakikipaglaban hanggang sa maging maayos. Okay, very good. Sa prediction ni Mamu noong December 2024, tahimik na haharapin ni na Arjo at Aide at Maine Mendoza ang pagsubok na darating sa kanila. Dalawa naman nilang haharapin and matatapos naman kung sakali. Kasunod ang pagkakabanggit ng pangalan ni Arjo sa controversial na flood control program, binalikan ng kilalang tarot reader na si Mamu o Gloria Escoto sa tunay na buhay ang kanyang prediction sa panayam ni Romel Chica. Na kanyang Facebook post, nirepost ni Mamu clip kung saan mapapanood ang prediction niya kay Quezon City 1st District Representative Arjo at asawa niyang si Maine Mendoza para sa 2025. Ang interview ay na-upload sa YouTube ni Romel Chica noong December 24, 2024. Hindi ako sure kung anong trabaho nito pwede siyang dumaan sa pagsubok. Ito ang panimulang pahayag ni Mamu nang tanungin siya tungkol kay Arjo. Ayon pa sa kanya, tungkol sa usaping pera ang magiging pagsubok ng 34-year-old actor politician at pwede siyang masangkot ang pangalan niya sa usaping pera. Kaya naman, babala ni Mamu, ingat na lang siguro, magiging stressful ang 2025 niya na parang dibdibay niya. Patuloy pa niya, kung anak, wala akong nakikita siguro sa 2025 kapag dumating to, magiging tahimik lang sila. Kumbaga harapin lang niya ito at patutunayan niya na hindi siya sangkot. Sa madaling salita, itong cards na to ay pwede siyang masangkot sa corruption na issue. Sa kabila ng pagsubok na ito, malalampasan niya, magiging tahimik lang siya kung pakikipaglaban hanggang sa magiging maayos. Patungkol naman kay Maine, sinabi ni Mamu dahil mag-asawa sila ay magiging apektado rin ito. Sa huli, muli niyang inulat na malalagpasan ng mag-asawang Arjo at Maine ang pagsubok na ito. Pero dalawa naman daw nilang haharapin ang matatapos kung sakali. Pero tahimik nilang haharapin pareho pagkatapos nito. So, matatandaan nung September 8, mainit na pinag-usapan ng pangalan ni Arjo at Aide dahil sa isang mga politiko executive ng Department of Public Works and Highways or DPWH na pinangalanan ng mga kontraktor at mag-asawang Sara at Curly Discaya na di umani humingi ng kickback para sa flood control projects ng gobyerno. Meron itong itinanggi ni Arjo sa pamamagitan ng statement sa kanyang Instagram story. So, kasabay din ito ay meron din pong sinasabi dito si Miss Maine Mendoza na posted po yan kahapon September 10. Sigaw ni Maine Mendoza, hindi datong ng taxpayer ang ginagastos. So, ganito po katindi ang galit na pinapakita nitong si Miss Maine kasi nag-post po siya sa kanyang panig at pinagtanggol ang kanyang mister na si Arjo Ataide sa kanyang Facebook page at X ay sabi niya, "Hi everyone, I just realized my initial reaction when the issue first broke came across as informal and casual. Felt to need to speak out immediately after hearing the news and listening to Arjo's side regarding the alleged involvement. Forgive me for speaking up again. This time I know it may be wiser to stay silent while the investigation is ongoing, but I cannot let my last tweet be my only statement." Ayan. So, aware daw po siya sa lahat ng mga akusasyong binabato sa kanyang asawa at talagang sinasabi ni Maine na talagang lalabanan po nila ito at talagang humahanap po sila ng pinakamainam na pamamaraan para talagang labanan ang ito pong issue na ito kasi isa na to sa pinakamatinding pagsubok na dinadaanan ngayon ni Miss Maine Mendoza at ng kanyang husband na si Mr. Arjo Ataide dahil nga po sa usaping pera. Dahil nga 'di ba parang yun yung isa sa mga pagsubok na kanilang harapin. Yun yung according po
dun sa kanilang, sa isang hula tungkol sa kanila. So anyways, tapos nga nito, alam ko pong yung kung inosente naman talaga si Mr. Arjo Atayde, ay malalagpasan niya ang lahat ng ito. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV. God bless everyone!